Mahigit sa 4,000 individual mula sa leading experts, oncology professionals, researchers at healthcare providers mula sa higit 70 iba't ibang bansa ang nagsama-sama sa muling pagbubukas ng European Society for Medical Oncology o ESMO Asia Congress 2025 na ginanap sa Singapore. Iba't ibang mga bagong pamamaraan, gamot, ideya at teknolohiya ang ibinahagi ng mga eksperto sa layuning mapaghusay ang cancer care sa Asia-Pacific region. Isa sa mga dumalo sa naturang Congress ay ang AstraZeneca. Ibinahagi nito kung paanong kayang baguhin ng Artificial Intelligence o AI ang larangan ng cancer care sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Sa eksklusibo nating panayam kay Sylvia Varela, ang Area Vice President for Asia ng AstraZeneca, binigyan din ito ang kahalagahan ng AI sa screening at early detection, lalo na sa lung cancer. At dahil isa ring hamon sa bansa ay ang patuloy na pagdami ng nasasawi dahil sa cancer na ito at sa limitadong access sa low-dose CT scan, malaking hakbang aniya ang pagpasok ng Cure AI technology dito sa Pilipinas. So in Philippines, when we combine this artificial intelligence with chest x-rays, we are trying to broaden the base of the patients that we're able to get screening, advancing our objective of moving stage shifting and identifying patients to earlier stages, but also helping the healthcare system in terms of managing the cost because chest x-rays with this AI solution is manageable cost versus sending all patients to low-dose CT scans. Ipinakita ng kumpanya ang paggamit ng Cure AI technology sa bansa kung saan 11 private hospitals na ang activated nito at higit 600,000 scans na ang naitala ngayong taon. As of today, we've conducted around 600,000 scans since Jan this year, right? And we've identified around 30,000 already nodules, right? I think the future for Philippines is, of course, to have the screening, nationwide screening for the whole population, or at least to start with the risk groups, or piloting it in the risk group population, so risk territories. Sa pamamagitan ng Cure AI, kaya nitong mapadali ang diagnostics ng mga doktor sa medical images tulad ng x-rays, CT scans at ultrasound kung ito ba ay may na-detect na issue tulad ng tuberculosis, stroke at lalo na ang lung cancer. Dagdag pa ni Varela, mas mahalaga umano ang early detection upang mabawasan ang mga nasasawi dahil karamihan ay late stage na pagtutuunan ng pansin. So that earlier diagnosis and screening is probably one of the most potential challenges, but also opportunities that we have in the area. Layunin ng AstraZeneca na mas paghusayin ang larangan ng oncology at alisin ang cancer bilang nangungunang dahilan ng pagkasawi sa buong mundo. For the companies like AstraZeneca who are really seeking to accelerate improvements in outcomes on the ground in Asia, we know that the biology of the disease can be different. We know that the patterns of practice can be different. We know that some of the treatments that are selected for these patients are different. So we really need to harness the understanding, the experience, the wisdom, and the skill of the researchers here in Asia. So for us, it's really critical to be exchanging ideas, looking at the outcomes in these Asian populations, and thinking about the next wave of what we can do to even improve things further. We are deeply committed within the Asian countries and in Philippines because of the large population base that we have. Ang AstraZeneca ang isa sa nangungunang science-led pharmaceutical company na nag-ooperate sa Pilipinas na nakatuon sa pagtuklas at pagdevelop ng mga gamot, partikular na sa oncology, cardiovascular, renal and metabolism at respiratory and immunology areas. Samantala, ang ESMO Asia Congress naman ay taunang binubuksan upang maging tulay ng mga bagong kaalaman ng mga eksperto na uhubog sa kinabukasan sa larangan ng oncology at cancer care. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.